Ito po, simulan natin. Talaga namang Marcos versus Duterte na po ang nangyayari sa bansa natin. Hindi na po talaga tayo aalalayan ng gobyernong ito para sa mga proyekto or anuman ang pangangailangan ng bansa ito. Kung hindi talagang nakafocus lang sila ang kanilang energy at kanilang full resources. Ito tingnan nyo po, okay? Doon sa mga vloggers, doon sa mga bashers na nagpapakalat na peke daw pong madami ang tao. Okay? Nilinin lang po nila ang taong bayan na sinasabi, mali yung video na pinapakita, mali yung picture, hindi po yun ang usapin. Maraming tao lagi ang pumupunta sa mga sorties ng mga Duterte, ng PDP. Ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon sa pagputo. Pansinin nyo yung tao engaged talaga. Even full security po yung kay BP Sara. Yung mga tao nakikita nyo, pansinin nyo, ibang-iba po doon sa lumabas na video ni Marcos na hindi man lang siya pinapansin. Kung tayo ay tinatawag na parang pinabili lang ng suka, si Marcos parang pinabili lang ng rugby. Hindi pinapansin. Ay nako, ang daming videos no. Kung hindi nyo pa nakita, ay you're missing half of your life. Kailangan makita nyo yon dahil talagang wala silang lusot doon. Parang si Trillanes at si Marcos ay magkamag-anak. Isipin mo, parang kang nangangampanyan. Ni walang pumapansin. Sino ba ito? Sino ba? Oy, presidente yung pansinin nyo. Pero tinan nyo to si BP Sara. Niya sa Cebu kahapon, sinabi niyang karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatan ito. Kung wala security to, dudumugin ito si BP Sara. Protektado ng saligang batas. Para na rin daw nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao no nga Sabi, karapatan ng mga tao na ipakita ang kanilang galit kasi constitutionally protected ang freedom of speech and expression sa ating bansa. Tatandaan nyo po, Claire, vlogger, Claire the vlogger, abogado ka pa man din. Nasa batas po na pwedeng ilabas ang galit ng taong bayan. Basta ikay susunod sa batas. Hindi mo patatalsikin ng gobyerno. Basta sabihin mo, may social media, ipakita mo. Alam nyo kasi kayo, diktador. Alam mo gusto niyan si Marcos? Gusto niyan sunod-sunuran ng tao. Gusto niya hawak niya sa leeg. Gusto niya kaya niyang bayaran. Pagka hindi niya na kaya, sedition na. Hindi po. Abogado ka. Alam mo yan, huwag kang magtanga-tangahan, Claire. pakita ang ilahan ang ilahan kasuko Kita mo sumisigap yung tao, Duterte. Ilang maisug na po ang naatinan ko. Pag sumigaw po talaga ng Duterte, sigawan ng taong bayan. Papasok pa lang si PRRD, nagsisigawan ng taong bayan. Samantalang ang rally ng Marcos, halos mapatid na ang litid ni Andrew E. Wala pa rin nangyayaring sigawan. Alam nyo yan. Doon sa mga nabudol, nakapag-attend kayo ng rally, di ba? Lalong-lalo na daw ngayon. Grabe, wala talagang pumapansin. by constitutionally protected freedom of speech and expression sa ato ang nasod. So sakto ra nga mahibal Sabi niya, nararapat lang na malaman ng mga nagtatrabaho sa gobyerno kung ano ang gusto ng mga tao. Bakit pasahod kayo ng taong bayan? Saan ba kayo kukuha ng pera? Di ba? Kung hindi sa taong bayan. Saan ba nakakakuha ng kurakot ang mga politiko? Sa taong bayan di ba? Makinig kayo. Kailangan nyo malaman, hindi po pwede gusto nyo sunod-sunuran, hindi magsasalita ang taong bayan. Kadiktador nyo noon. namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro. Nung nalaman po to ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon. Wala naging reaction bakit banat ka ng banat? Alam mo ako ito napakalaking iskandalo nito para sa akin. Napakalaking iskandalo nito. Si Marcos ay nagtatago sa saya ni Claire. Grabe. Isipin mo, kukuha ka ng USEC na para lang banatan ang Duterte. Bakit hindi kayo mag-focus doon sa magandang gawain, magandang ginagawa ng gobyerno? Ang vlogger nyo nakafocus sa Duterte. Ang troll army nyo nakafocus sa Duterte. Ang kamera, ang mga bata ni Tambaluslos nakafocus sa Duterte. Ang pulis Torre nakafocus sa Duterte. Ano yan? Binabagsak nyo. Ito, medyo delikado po itong nangyayari. Baka magulat na lang tayo na lahat ng sekretary ni Marcos
ang gagawin ay atakihin ang Duterte. Yan na lang ang kanilang trabaho. Hindi malayo mangyari na ultimo mga pulis, sundalo ay utusan ni Marcos na bakbakan ng Duterte. Wala na sila talagang kaya alam nyo, this is very dangerous for us. We are living in a dangerous time. This could possibly a silent martial law. Talagang ginagamit ang resources ng taong bayan para lang sa Duterte. Ganyan po kahina si Marcos. Makikipagsagutan siya. Uuna siyang babanat kay PRRD. Hindi naman niya kayang tapusin. Duwag si Marcos. Pagkatapos niyang bumanat ng bumanat, tatago siya sa saya ni Claire. Kuha ka ng Yusek na magdadadaldal. Bakit kinuha niya vlogger? Alam mo, ginagawa pang hero to ng mga ibang vloggers dyan. Bakit? Sa wakas, may pumalag na sa mga Duterte. Ganon? Baka mamaya tanggalin ni Marcos yan. Sasabihin nyo, tsamba. Siguraduhin mong tatagal ka dyan sa pwesto mo dahil 1,000, 1 tuwa ang tawa namin sa'yo. Pag ikaw tinanggal, galingan mo yan. Tatandaan mo, kung ang katulad ni BP Sara trinaydor niyan, kung ang katulad ni Pastor Kibuloy na nakatulong sa kanya ng malaki, trinaydor niyan, kung ang katulad ni Vic Rodriguez na matagal niya ng kasama, trinaydor niyan, ikaw pa. Kumanda ka. Pag ikaw at tinanggal, saglit ka lang dyan, tawa-tawanan ka namin. Ginawang hero pa to ng Dilaw. Pinag-i-interview. Buti na lang si Claire. Dito, dahil hindi nga po to dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Oh, may patunay ka dyan. May patunay ka. Di ba? Baka ikaw ang hatulan ng fake news, Claire. How do you know na destabilization yan? Bakit? Wala ba sa batas na kami ay sumigaw ng galit sa gobyerno kung ito'y palpak? Abogado ka. Sagutin mo. Wala ba sa batas? Patunayan mo rin na dinidestabilize ni BP Sara. Huwag kang fake news. Kayong sita ng sita eh. Kaya ka kinuha dyan para bantayan ng mga fake news. Baka ikaw ang fake news. Tingnan mo ha, saan ka nakakuha? Kukuha ng mga sekretary para bantayan fake news. Baka mamaya pati si Rimulya ng SILG bantayan ng fake news at ang Duterte. Si Boying na SOJ gawin na rin magbantay na rin ng fake news at banata ng Duterte. Baka si Bersamin na IS, wala na rin gawin kung hindi bantayan ng Duterte at humanap ng fake news. Baka ganyan ang pagawa mo sa sekretary lahat ha? Yung pinapasahod ng taong bayan para pagsilbihan ka. Hindi po ganon. Alam nyo kasi malaking problema na to. Sa tingin natin ito'y nakakatawa lang dahil grabe sinisira ni Marcos ang institution niya. Kumuha siya ng isang vlogger para bumakbak kay PRRD. Nagtago sa babae pero ito'y nagpapakita ng kahinaan ni Marcos. At ito'y nagpapakita ng kahinaan ng gobyerno ni Marcos ngayon. Wala na, hindi na sila yung, pakita nyo sa tao, meron kaming nagawang tulay. Naayos namin dito. Ito. Wala nang sinabi tong ali na ito kung hindi Duterte. Hindi ka papatulan ni PRRD. Excuse me po. Di ba? Parang naliligaw na tayo ng landas. Tapos magagalit kay BP Sara. Sana being a vlogger, Claire. Galing kang vlogger, yes, abogado ka pero bago ka na posisyon dyan, vlogger ka, dapat tung ka sa totoo. Sa totoo lang tayo. Kasi kaya nga tayo vlogger dahil gusto natin ipaglaban yung tama. Tama pa ba yung ginagawa nila sa mga Duterte? Bakit hindi mo questionin yung blank items? Kung hindi ka fake news, kung hindi ka double standard, anong klase kang vlogger? Di ba? Diyan ka galing eh. Pinusisyang ka lang, tahimik ka na. Asa napupunta yung flood control projects? Saan? Ang daming namatay. Yan po sinasabi ni Attorney Vic. Anong sasabihin mo dun sa namatay? Sorry po. Mali yung ginawa naming flood control projects. Nasira. Sorry. Patay. Sorry. Asan ang paninindigan mo, Claire? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno.
Hinihingan namin Hindi sinasabing kumilos laban sa gobyerno. Tingnan nyo yan. Pag nakita ni Marcos itong picture na ito, hindi niya kaya. Si Marcos is isang gaya-gaya puto maya. Pero hindi niya magagawa yan. Yung lalapit siya sa taong bayan, mga elitista yan eh. Mata pobre yan, hindi niya kaya lumapit ng ganyan. At kahit lumapit, magmumukha lang siyang tanga, hindi naman siya papansinin. Pareha sila ni Trillanes.